Hello mamas, ano-ano nga ba ang mga expenses ni baby and magkano ba dapat ang i-budget sa 10 months old baby? Una is yung bath essential niya. Yung gamit niya is Cetaphil Baby Wash and Shampoo. Mabango to and hiyang ni baby. Yung binili ko is 400 ml na, parang mas nakakatipid. 4 months na naming gamit to. Next is itong Physio Gel Lotion. Ginagamit ko to every after niyang maligo or maghilamos. Madali kasing mag-dry yung skin ni baby. Alam ko ito na yung pinakamalaking size. Itong 200 ml siguro nasa 1.5 month na gamit to ni LO. Nabili ko to sa drugstore pero meron din sa Lazada. Since 4 na yung ngipin ni LO, talagang dapat mag-toothbrush na siya. Kaya binili namin tong Chico na toothpaste. Safe to swallow siya and recommended by Pedia na yung brand na to. Ito na yung pinakamaliit kung di ako nagkakamali and super matagal niya na magagamit to kasi konti lang naman yung toothpaste niya. Ito naman sa drugstore ko lang to binibili. Kailangan meron talagang ganito lagi si LO kasi madali siyang magkaroon ng rashes lalo na kapag pinagpapawisan. Yung ganito kalaki mga 2 to 3 months niyang gamit. Sa diaper naman itong dalawang brand na to yung hiyang talaga ni LO. Tapos para makatipid talaga inaabangan ko yung sale. Sa edad ni LO siguro nasa 5 to 7 diapers na siya per day. At importante talaga na meron kang stock na diaper sa bahay kasi isa to sa mga pinaka-importanteng gamit ni LO. Kung ano yung sale, yun yung binibili ko para makamura talaga. Sa diapers talaga, Lazada lang talaga yung pinagbibilan ko kasi bukod sa free shipping, mas mura pa talaga. Unilove yung gamit naming wipes kasi mas mura siya and hiyang ni LO. Yung binibili ko is yung tatlo for 136 pesos. Good for 1 month niya na to. May sarili rin siyang detergent kasi sensitive yung skin ng mga baby. Yung gamit namin is from Unilove din. Itong kulay pink. 198 pesos dalawa na. Good for 2 months na to. Sa baby bottles niya, Unilove din yung gamit naming panlinis. Okay siya, mabango, and hindi masyado nagiiwan ng amoy sa mismong bote. Yung binibili ko rin is itong 134 pesos. Dalawa na siya. Good for 1 month to kasi mas madalas kaming maghugas sa mga pinagkainan niya. Since breastfeed naman na si baby, tubig na lang yung binibili ko sa kanya. Itong Dr. Edwards. Ito rin kasi yung nirecommend ng mga nurses and pedia nung pagkagaling namin sa ospital. Kasama din sa expenses niya yung monthly checkup, which is nagre-range around 500 to 800 pesos. Depende kung anong clinic nasaan si doc. Sa vaccine naman, para makamura, in-avail namin yung mga libre from LGU. Tapos yung mga hindi available doon, yun yung mga pinapurchase namin sa Pedia. Around 3,000 to 5,000 per vaccine. Depende kung anong vaccine yun. Malaking tulong talaga na breastfeed si baby and wala rin kami binabayarang helper para mag-asikaso sa kanya. Kaya yung natitipid namin, tinatabi talaga namin para sa kanya. Dito ko usually kinukuha yung mga pambili ng bagong damit o kaya shoes since naglalakad na siya. And since nalalapit na yung birthday niya, dito ko rin balak kunin yung gagastusin niya para sa birthday party. Yung mga items na nabanggit ko, kinonvert ko lang into monthly kaya na-compute ko tong monthly expenses. Yung total is 5,342.33. So FYI lang, hindi to yung fixed na monthly expenses kasi kagaya ng vaccine, hindi naman monthly merong vaccine. Ginagawa ko to para meron akong budget monthly kung magkano ba yung itatabi ko para kay LO. Yung sa akin is nira-round up ko siya into 5,500. Tapos kung merong sobra, tinatabi ko dun sa Maya Savings. Mas mataas kasi yung interest rate nito kumpara sa other banks. Para habang hindi ginagamit yung fund, tumutubo siya. Effective sa akin yung ganitong pagbabudget para kung may kailangan gastusin, hindi ako masyado mabibigla kasi meron na siyang funds. Yun lang, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Thank you!